Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin sumabog si Chisa. Eto na corner si Saldico at speaker. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating haalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin bigyan ng reaksyon ang video ito, eto pasadahan po muna natin ng mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Nako po mga kababayan, nagkalaglagan na, nagkabukingan na. Nagkabukingan na Esme ni Bryce Alsabalutan sa DPWH. Nako, yan po mga karibin natin Ito pong balita mula po sa Abante News Online. Nadamay na rin si Mel Clarice Santo Domingo, asawa ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez matapos lumabas sa dokumento na hindi siya kailanman nagtrabaho sa Government Service Insurance System or GSIS. Taliwas sa sinabi ni Hernandez sa Senado. Nako po mga kababayan, nagsisinungaling talaga itong si Bryce Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 8, iginiit ni Hernandez na nagtatrabaho ang kanyang asawa sa GSIS bilang paliwanag kung paano nila nabili ang mga mamahaling sasakyan gaya ng 30 million Lamborghini Euros at 10.8 milyong Toyota Supra. Kahit 70,000 lamang ang kanyang buwanang sahod. Ngunit ayon sa ulat, lumabas na si Santo Domingo ay matagal nang nasa Department of Public Works and Highways o DPWH at kamakailan lang ay nagbitiw sa pwesto kasabay ng lumalaking kontrobersiya laban sa kanyang asawa. Samantala si Hernandez mga kababayan ay kasalukuyang nakakulong matapos masangkot sa isyu ng umano'y BGC Boys, nako, na di umano'y nagsugal ng halos 950 million sa kasino. So yan mga kabayan, so ibig sabihin lang po nito lahat, sabi nga ni, sino ba yung nagsabi? Si Luestro, di ba? Ang isang pagkakamali ay yung isang pagsisinungaling, yung isang pagsasabi ng false, statement, lahat ng statement mo daw ay false na. Paano ito ngayon si Bryce Hernandez? Ibig sabihin nito, yung pagdawit niya po kay Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ay pawang kasinungalingan mga kababayan. Nako po, ano kaya ang motibo? Ano kaya ang motibo ni Bryce Hernandez kung bakit siya nagsisinungaling? Pero sabi po ni Senator Marcoleta, may nag-text ka sa kanya na ang sabi ay dapat daw may senador na madawit or pangalanan. Nako po, sino kaya yan mga kababayan? So ngayon mga kababayan, confirm na Wag na po tayong maniwala sa mga sasabihin ni Bryce Hernandez kasi siya po ay nagsisinungaling. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan pa po natin ito. Ito yung isang partido na nag-endorse, miyembro ng isang partido na nag-endorse kay speaker, nako, nagbitiw. Ito mga kababayan, Representative Barsaga nag-resign sa National Unity Party at Assistant Majority Leader. Bakit kaya? Sabi niya, if anyone should be investigated, the first person to be investigated is the House Speaker Martin Romualdez. Inanunsyo ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang kanyang pag-resign sa National Unity Party or NUP. Paliwanag ng kongresista, umalis siya sa NUP dahil sa umano'y paninira ng party members. Pinapakalat umanong naglilikom siya ng pirma para patalsikin si House Speaker Martin Romualdez, bagay namang itinanggi ni Barsaga. Kasabay nito, naniniwala ang kongresista na dapat imbestigahan din si Romualdez sa flood control projects. Sabi niya po dito,
I'm saying that it is very unlikely for the speaker to have no involvement in such large issue. Nako, nag-resign na rin na siya bilang Assistant Majority Leader ng Kamara. Uupo na siya ngayon bilang Independent Minority Member. Nako, yan mga kababayan, no? Maging ang kanilang membro, no, ng naniniwala kay Speaker Martin Romualdez ay ngayon ay hindi na pong naniniwala. Ang gusto po ng bagitong congressman na ito ay imbestigahan rin si Speaker Martin Romualdez dito po kasi hindi siya naniniwalang walang involvement si Speaker Martin Romualdez. Kaya dapat lang naimbestigahan, no? Itong si Speaker Martin Romualdez. Salute, no? Salute sa iyo, Representative Kiko Barsaga. Alright. Ito mga kabayan, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Ito sa Risa Hontiveros. Puro tanggi. Wala akong kinalaman sa anumang anomalya sa PhilHealth. Muling pinabulaanan ni Risa Hontiveros, ni Senator Risa Hontiveros, ang mga binabatong akusasyon laban sa kanya kaugnay sa sinasabing anomalya sa PhilHealth Insurance Corporation. Pero teka lang. Di ba mayroon pong nilabas na pag-uutos ang Korte Suprema na dapat ibalik mo ang mga pinamigay mong salapi dyan sa house ay sa PhilHealth. Kalkalin nga natin yan mga kababayan sa susunod, ha. Kasi parang correct me if I'm wrong, pero talagang mayroon pong nilabas ang Korte Suprema na pag-uutos na kung saan ay inutusan itong ibalik ang mga ginawang pang birthday, basta gift certificates or gift pangregalo, yan, ng kanyang mga tauhan dyan po sa PhilHealth mga kababayan, no? Pero ngayon todo tanggi. Pero ilang years na itong pinag-uusapan, pero wala naman sigurong naniniwalang Pilipino na wala kang kinalaman doon po sa PhilHealth anomaly. Paano po mga kababayan na wala kang kinalaman, Risa Hontiveros, na ikaw po ang chief ng PhilHealth noon Imposible naman. Di ba? Okay na mga kababayan, kayo po ba naniniwala dito kay Risa Hontiveros sa kanyang sinasabing wala siyang kinalaman sa anumang anomalya sa PhilHealth? Ayan mga kababayan, i-comment nyo na lang po at eto na. Pasadahan po natin to. Bilis ng karma. Nabulabog na Senado, big pasabog. Ito po sa Chis Escudero mga kabayan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong mga pahayag ni napatalsik Senate President Escudero tungkol sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Bigat yung binitiwan niyang salita na sa wakas, nabanggit na rin ang dalawang pangalan na hindi mabanggit-banggit. Speaker Martin Romualdez and Saldico nabanggit na tungkol sa di umano panghihingi ng kickback sa mga maanumalyang although these are all allegations, klaro natin. So talagang alaban si Escudero, labanan Romualdez Escudero na ito Okay, pakinggan natin. Sana po, mapagpatuloy natin ito. Justice and the rule of law be done. Followed. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. Congratulations, Mr. President. Mr. Martin Romualdez at Congressman Saldico, bumagin ang pag-ibig na pong hapon. Yun. Maski na paano, po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodrigo Marcoleta, bakit po tayong nakamit gawa. Nakapagsalita ng buong kaninang umaga si Congressman Toby Shanko at nabanggit lahat ng nasabi
po, Ginoong Pangulo, ang kanina Yun. sabi ko, pumamagitan ng kung hapon. And it's a final act earlier. Contempt order of Assistant Engineer Bryce Hernandez put already the Senate. Mr. President, I'm proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the transparency have been displayed by the chamber. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you, President, and please accept once again my warmest congratulations. Congratulations, my friend. The name that ang pangalan ni Mark Valdez at Congressman Saltico. Ang sarap ulit-ulitin, no? Maski pa paano. Kailangan po na aking walang The name that can never be mentioned. Martin Romualdez and Saldico, pinangalanan na. Although, let's make it clear, allegation lang yun. Yung prueba, bahala na ang korte. Kasi dalawang korte, sinasabi ko palagi, Court of Law and Court of Public Opinion. So ngayon, ang mag-asawang Diskaya, paglalahad nila sa kanilang. Pero si Speaker Martin Romualdez, no, todo tanggi po sa pagkakadawit ng kanyang pangalan dito po sa maanumalyang flood control projects na ito. Todo tanggi po siya, todo deny, mga kabayan, no? Si Saldico naman po wala rito, kaya hindi po natin masasabi kung i-deny niya ba ito or aamin siya. Malamang i-deny niya rin po ito, mga kababayan, no? O, nandun po kasi si Saldico sa Amerika at nagpapagamot ng kanyang puso. Broken hearted yata si si Saldico, mga kababayan. Wag naman sana matuluyan, no? Dahil kailangan pa po siya ng Pilipinas para managot sa kung anumang kalokohang kanilang ginawa. Karanasan sa pagkukontrata, nilahad nila yung humihingi sa kanila. Ngayon, masasampahan na ng patong-patong na kaso sa korte. As of last night, 4 na kongresista ang na-monitor ko na magsampa ng kaso. Congressman Marcy Chodoro, Congressman Agarao, Congressman Asestio, Congresswoman Popila. Plus may isang mayor, Mayor Robes. And I believe marami pang magsasampa. So yun, labanan yun sa korte. So dito naman, sa public opinion, bahala na po tayo kung sino ang, I'm sure, lahat na pinangalanan, walang aamin. Sino bang aamin? Wala talaga. Puros deny. O, kagaya sabi ni Speaker Martin Romualdez, no one can bribe me. Hindi nyo po kayang suhulan. I am self-made. Totoo man. Hindi daw siya kayang suhulan, pero yung Okada bribe case, no, mga kababayan, no, natatandaan nyo pa ba yun? Mayaman. Mula sa pulpa, mayaman. Kaya lang, it does not mean nga kung mayaman ka, kontento ka na sa buhay mo. Naranasan ko yan. Yung magkaroon ng maraming pera, nako, hindi ako maligaya. Gusto ko pang dagdagan. Naranasan ko yan. Until later on, I found out na greediness na ang nasa puso ko. Wala akong contentment. Mahirap yun. Walang kaligayahan. Palaging nag-iisip paano madagdagan yung pera. Ganon pa ang buhay ko noon. But ngayon, iba na. Dahil sa Panginoong Hesus, nung
Sinorender ko ng buhay ko sa Panginoon. Tinanggap ko as my Lord and Savior ang Panginoong Hesus. Unti-unti yung greediness sa buhay ko napalitan ng pag-ibig, napalitan ng generosity. Kasi na-realize ko, walang-wala ako eh. Sabi ng Panginoon sa Bible, without me you can do nothing. You own nothing. Everything belongs to God. Psalm 24 verse 1, the earth and all its fullness belongs to me. So buhay ko, sweldo ko, pension ko, earnings sa YouTube, sa Diyos lahat yan. Kaya ngayon, dahil wala pala ako, ano lang ako, steward. But I'm just a channel of blessing. Kaya kung meron ako ngayon, siyempre, sino bang ayaw ng blessing, pera, matutuwa ko. Kailan, I have now that joy to share. Yeah. Ganun lang. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po at please don't forget to like the video. Maraming salamat po.